Bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Growth mindset, iyan ang nais ni Kerr at ng buong Warriors kay Kuminga. Hindi siya nilaro sa huling 8 segundo ng regulasyon, ngunit hinikayat siya ni Kerr, Curry at Green upang malaman niya kung gaano siya kakailanganin para sa kanilang panalo. Si Kuminga mismo ang nakapuntos ng 6 sa 8 puntos ng Warriors sa overtime at kumuha ng 2 sa kanyang 6 na rebounds. Nagpakitang gilas siya gamit ang natural na talento niya. Isang spinning fadeaway, isang layup sa transition, at isang kaliwang shots laban kay Smith ang nagbigay ng huling 2 puntos ng laro. Lahat ay konektado para kay Kuminga. Walang makakapigil sa akin kung saan ko gustong pumunta, ani ni Kuminga. Hindi mangyayari iyon sa bawat pagkakataon, pero iyon ang mindset. Kontrolin ang laro at pumunta sa rim kapag maaari. Bakit magsettle kung kaya ko naman makapunta sa ring? Iyon ang mentalidad. Ito ang ikatlong sunod na laro ni Kuminga mula sa bench na naging kanyang 3 pinakamagandang laro sa season. Sinabi ni Kerr na wala na siyang mas hihilingin pa sa pagiging profesional ni Kuminga at ang puwersang dinala niya. Sa huling 3 laro, naitala ni Kuminga ang kanyang pinakamataas na minutong laro ngayong season na may average na 18.7 points of 51.4% shooting. Ang 6 na rebounds niya sa Houston ay season high din, tulad ng kanyang plus-minus na plus 18. Ayokong mahalin niya ang pag-bench, ani ni Green. Naniniwala siya na isa siyang superstar at naniniwala akong kaya niyang maging superstar. Kaya hindi ka dapat makontento sa bench, pero ang pagtugon mo ay mahalaga. Maaari kang magpakalungkot o kaya tumulong para manalo ang team. Iyan ang ginagawa niya ngayon. Dapat natin pag-usapan hindi lang ang laro niya, kundi pati ang maturity niya, kasi noong nakaraang taon, hindi niya ito mahahawakan ng maayos. Isa pang taon ng paglaki at maturity, dinala niya ito sa stride at nakuha niya ang kanyang 3 pinakamahusay na laro ngayong season. Pasasalamat sa kanyang maturity at kung paano niya ito hinahawakan, pati na rin ang kanyang laro. Sa tingin ko, ang maturity ay mahalaga kung hindi man higit pa. Speaking of Kuminga, ang Golden State Warriors ay inaasahang babalik si Stephen Curry sa lineup sa kanilang laban kontra sa dating kakampi na si Jordan Poole at ang Washington Wizards sa Washington DC sa Lunes ng gabi. Na-injure ni Curry ang kanyang kaliwang ankle noong October 27th sa isang talo laban sa Los Angeles Clippers sa bahay at hindi siya nakapaglaro sa huling 3 laro ng Warriors. Lahat ay panalo. Kasama ni Curry ang team sa kanilang 5-game trip na nagsimula sa overtime win kontra sa Houston Rockets noong Sabado ng gabi. Ang tagumpay ay nagpataas ng road record ng Golden State sa 3-0. Sumailalim si Curry sa re-examination noong Biyernes at pinayagang makapag-workout kasama ang team. Ayon sa Warriors, steady ang progreso niya papunta sa laro sa Lunes. Gayunpaman, listed pa rin siya bilang questionable depende sa kanyang kondisyon sa warm-up. Samantala, sinabi ng veteranong si Draymond Green na tila nagkaroon ng added motivation sa team na patunayan ang kanilang kakayahan kahit wala si Curry. Kung ako ang tatanungin, lahat kami ay sawang-sawanak sa pakiramdam na akala ng iba ay wala kaming laban kapag wala si Steph. Ani ni Green pagkatapos ng panalo sa Houston. Si Steph ay si Steph at alam nating lahat iyon. Pero sa kung anong dahilan, kapag wala siya, akala ng lahat na hindi na kami makakalaro. Sawang-sawa na kami doon. Naging dagdag na motivation ito sa amin para manalo ng 3 sunod. Sa panalo laban sa Houston, malaking papel ang ginampanan ng mga reserves. Pinangunahan ni Buddy Hield ang team na may team high na 27 puntos habang sina Jonathan Kuminga ay may 23 puntos at Kyle Anderson ang umako sa opensa sa 8-2 overtime run. Naipanalo ng Warriors ang huling 2 season series kontra Wizards kasama ang panalo sa Washington noong Pebrero kung saan nagtala si Kuminga ng 21 punto at si Curry ng 18 punto. Pagkatapos matrade papuntang Wizards nitong offseason, nahirapan si Poole sa kanyang unang 2 laro kontra sa Warriors. Sa kabuuan ng 2 laro, nagtala siya ng 37 points pero may mababang shooting percentage kasama ang 5-for-20 sa 3-point range at nagkaroon ng 7 turnovers. Ngayong ikalawang season na niya sa Washington, mabilis ang simula ni Poole at siya ang nangunguna sa team na may 22.2 points per game. Umabot siya sa higit 20 puntos sa 4 na laro, kabilang ang 3 sunod na laro. Noong Sabado, nagtala siya ng 21 puntos sa laro sa Mexico City laban sa Miami Heat na natapos sa pagkatalo.
Napansin ni Wizards coach Brian Keefe ang pagsisikap ni Poole na mag-improve sa mga aspekto ng kanyang laro na naging sanhi ng kritisismo noong nasa Golden State pa siya. Maganda ang aktibidad niya sa depensa, ani ni Keefe, at mas organisado na ang laro niya sa loob ng flow ng laro. Isa pang magiging pagsubok para sa Warriors ay ang pagbabantay kay Bilal Coulibaly, ang emerging second-year guard ng Wizards. Sa nagdaang season, may 7 puntos lang siya sa nag-iisang laro kontra Golden State, pero ngayong season, nag-improve siya at may 19.4 scoring average na may 3 20-plus point games sa huling 4 na laro. Sa ibang balita naman, mukhang nagbigay ng pasaring si Dallas Mavericks shooting guard Klay Thompson laban sa dating kakampi na si Golden State Warriors point guard Stephen Curry. Si Thompson at si Curry ay mga dating magkakampi at kilala bilang Splash Brothers mula sa San Francisco Bay Area. Natapos ang 13-year na pananatili ni Thompson at ang pagiging Splash Brother sa Bay Area matapos niyang pumirma ng 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $50 milyong kasama ang Mavericks ngayong off-season. Nagbigay pansin ang tila pasaring ni Klay Thompson kay Stephen Curry. 5 laro pa lang ang nailalaro ni Thompson kasama sina Luka Doncic at ang Dallas Mavericks, ngunit napansin na agad siya ng marami matapos akusahan na nagpaparinig sa kanyang dating kakampi at Splash Brother na si Curry. Nagpost kamakailan si Thompson ng litrato kasama si Doncic sa Facebook na may caption na "My new Splash Brother". Hindi malinaw kung pabiro ang kanyang intensyon, ngunit mabilis na kumalat ang post sa basketball community at may ilan na nagtanong sa kanyang layunin. Noon sa Warriors, nasanay si Thompson na maging number 2 player sa likod ni Curry, pero ngayon sa Dallas, mukhang nasa number 3 siya sa lineup ng Mavericks sa likod ni na Doncic at Kyrie Irving. Nakamit ni Klay Thompson ang tagumpay kasama ang Golden State na may 4 na NBA championships, 5 NBA All-Star appearances at 2 All-NBA Third Team honors. Sa kabila ng mga matinding ACL at Achilles injuries sa mga huling taon niya sa Warriors, maganda ang ipinapakita ni Thompson sa Mavericks sa ngayon. Bagaman maaaring hindi na niya matapatan ang lawak ng kanyang mga nagawa sa Bay Area, malaki pa rin ang maitutulong ni Thompson para makamit ng Mavericks ang kanilang NBA championship aspirations. Kulang ang Mavericks sa shooting noong nakaraang season at makakatulong si Thompson dito dahil sa husay niya sa pag-shoot. Posibleng nagkamali si Klay Thompson sa kanyang post sa Facebook. Baka gusto lang niyang ipakita ang suporta at pagmamahal sa bagong teammate na si Luka Doncic, pero maaaring hindi napapanahon ang kanyang post. Sa ngayon, si Doncic ay may career worst shooting percentage na 38.7% of the 2024-25 NBA season. Malamang hindi pa ganap na nakaka-recover si Doncic mula sa mga injuries tulad ng left calf contusion noong off-season at isang right leg injury na kamakailan lamang iniulat bilang something to monitor. Bagaman marami ang may opinion tungkol sa post ni Thompson, ang mas mahalaga ay kung paano magtutulungan ang Mavericks at kung paano siya makakatulong na mapunan ang mga kakulangan ng team sa shooting ngayong season. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.